Sa pagpapatuloy ng eksena sa isang building na papalibutan ng makikinang na mga ilaw at matatanaw din ang mga nakaitim na suot at mga mag-agarang sasakyan. Nagawa na ni Kang Pildo sa pagkakataong ito sabay sa pagtaas ng baso makikita din ang mga nakaitim na suot. Yung bastos na yun kahit nung mga bata pa kami mayroon na siyang masamang mata. Ang kapatid ni Pildo na si Cianhua Group 3rd in line Kang Tego. Siya ang naging dahilan ng napakalaking gulo habang hawak-hawak ang baso dagdag niya pa na. Kahit sa papaano ang pangyayaring ito. Ito ay malinaw na isang magandang pagkakataon para sa amin. Wala sana akong planong gumawa ng anumang bagay na kapansin-pansin bago ang halalan ngunit ito ay nagbago lahat. Maging ang aking matandang kapatid na lalaki ay naglalakad sa mga kabibi kaya isipin gaano na dismaya ang aming ama. Ipapabagsak muna natin si Pildo. Saad niya pa, oras na para malaman ni ama diba? Habang hawak ang baso ng alak. Tungkol sa kung sino ang nagpapabigat para makaabot tayo sa ganito. Ipakita natin sa kanya, habang may nakakatakot na expression at, ngunit hindi ba ito makakainis lamang sa kanya kung gumawa kami ng anumang marangyang galaw sa isang sensitibong oras? Paano kung maghintay man lang matapos ang eleksyon saad ng katabi ni Tego? Ang malatamad na ugali na iyon ang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon ngayon. Dagdag niya pa sa isip niya habang nilalaro ang buhok. Ang aking mga kapatid ay bawat isa ay nakakakuha ng mga kaakibat na kumpanya lahat dahil sila ay ipinanganak bago ako. Anong meron sa atin? Fuck, hindi ko kayang ipagpatuloy ang kanilang maruming gawain sa buong buhay ko habang tanaw ang lahat ng tauhan niya. May isang paraan lamang upang makaakyat tayo yun ay ang punong tanggapan. Saad niya pa, sa pamamagitan ng paggamit ng bastos na pildo na iyon habang may nakakatakot na mukha at nakahawak sa kanyang baba. Sa ibang banda makita ang isang babae naglalakad habang natatanaw ng CCTV. Ang video na ito ay tiyak na kinunan hindi nagtagal bago ang kanyang kamatayan saad ng nakahawak sa cellphone. Bakit nagpupunta siya sa ganitong lugar? Habang makikita si Kang Pildo habang nakatingin sa itaas at tanaw ng CCTV. Oy mag-ingat kung masira ang mga paninda hindi tayo makakuha ng magandang presyo makikita ang isang gulong ng sasakyan. Nagsaad ang isa na. Darating sila para kunin sila ngayong gabi kaya simulan na natin agad ang trabaho habang makikitang may hinihila ang dalawa. At pinagmamasdan lang sila ng ating bida na may nakakatakot na tingin. Sa kabilang banda naman maririnig ang pagtahol ng mga aso. Nagsaad ang isa na habang nakaluhod. Patawarin mo ako please, mister, baka isipin ng ibang tao na pinagtutulungan ka namin dito habang may hawak na pamalo. Kapag hindi nagbabayad ng interes babayaran mo ang buong halaga kasama ang prinsipal ang mga organo. Habang may hawak na papel, pinirmahan mo ito sa iyong sarili tanda mo pa ba? Alam ko ang ginagawa ko ngunit ang lahat ng mga organ ng sabay-sabay at makikita ang marka sa kanyang katawan. Parang sinasabi nyo sa akin na papatayin nyo ako habang may mukhang ewan. Kung maaari mo lang akong bigyan ng mas maraming pagkakataon, tiyak na babayaran kita sa susunod na buwan habang maririnig ang pagtahol ng mga aso. Sabay na tingin silang lahat sa aso. At nilapitan na nga ng lalaki may pamalo at hinampas na niya nga habang nakatanaw silang apat. Makikita ang sobrang takot ng lalaki na para bang lalabas na ang mga sipon sa kanyang ilong. At makikita na lang ang lalaki tumulo ng tuluyan ang mga sipon habang nakaturo sa kanya ang ginamit na panghampas sa aso. At nagsaad na, paumanhin tungkol sa, walang tigil sa pagtahol ang fucking dog na iyon kaya hindi ko narinig ang sinabi mo. Kung maaari mo lang akong bigyan pa ng isa pang pagkakataon ay tiyak na babayaran kita sa takot na tono habang makikita ang pagtulo ng sipon sa ilong. Fuck dog hindi ka marunong makinig. Sabay sa pag-angat ng kanyang hawak. At makikita ang isang sapatos. At nagsalita ang isa. Sino ka? Habang napatingin lang ang bida sa mga aso. Saad naman ng ating bida. Huwag nyo akong pansinin ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo. Nandito lang ako para tingnan ang isang bagay. Hindi mo ba nakikita na nasa kalagitnaan kami ng trabaho pagdating ng oras tatawagan ka namin kaya umalis ka na dito? Mayroong isang buong truck ng customer na nakahanda maliban sa iyo kaya mahal na customer dapat kang makipagtulungan. Sigurado akong sinabi ko na sa inyo na aalis ako pagkatapos kong gawin ang aking negosyo. Ano ang impyerno ang gusto mong suriin dito?
Hindi mo ba nakikita ngayon lang siya pumasok kaya fresh na fresh siya habang turo si Taba? Saad naman ng ating bida. Hindi siya ang gusto kong makita ang kundi ang CCTV. Habang naiwang silang nagtataka. Anong CCTV wala ka dito para kunin ang mga paninda? At nagtawanan silang tatlo at nagsalita si Kalbo na. Funny rascal, kahit papaano kung gusto ng isang customer na makita ang CCTV, syempre kailangan naming ipakita ito sa kanila ngunit ang pagpapakita sa iyo ng libre ay yun ay hindi pwede. Napakapalad ng mga kalakal ngayon ay hindi sapat. Habang kita ang pangit na mukha ni Kalbo. Ibigay mo sa akin yang mga yan at ipapakita ko sa iyo ang CCTV habang nakaturo sa kanya mga mata. At bigla na lang may sumugod na isang hangal na nanggaling sa likod at may hawak ng maso at sa nailagan naman ng ating bida. At hinawakan niya sa damit at tinuhad ang pagmumuko makikita din ang pagtilapon maya-maya lang kinuha niya ang tali ng aso. Nagsaad ang isa. I expected bastard na parang ayaw mong makinig habang makikita ang bida nakatayo sa harapan nila habang hawak ang tali ng aso. Hindi kayo kailangan lahat magtitira lang ako ng isang lalaki na magsasabi sa akin habang nakabalumbon ang bakal sa kanyang kamay na may ekspresyon nakakatakot. Saad naman ng isa, fucking bastard may death wish ka ba anong ginagawa nyo? Pumunta at talunin siya at makikitang sumugod. Na silang lahat habang si Taba nakaupo. Tanaw ang mga anino sa bakbakan na nagaganap at makikita din si Taba na gumagapang palayo. At nakapagtago sa isang gilid habang pinagmamasdan ang labanan habang kita ang malaunggoy na mukha. At napatalsik ang isa sa harapan ni Taba habang lumalabas ang mga dugo sa bibig at nasundan pa ng isa pang tumalsik. Habang pinapanood ni Taba maririnig din ang pagsigaw at agol at makikita ang isang paa ni Kalbo. Habang sikol-sikol ng bakal na tali ng aso kita din ang paglabas ng dila ni Kalbo. At makikita din ang paghinto sa paggalaw ng mga paa ni Kalbo. At napabuntong hininga na lang ang ating bida habang nakatalikod. Sabay pulot sa visible bat na may mga bahid pa ng dugo. Sabay lapit ng ating bida na sikang sa dalawa habang hawak-hawak ang visible bat. Sabi ko naman sa inyo diba isa lang ang kailangan ko. Sabay taas ng visible bat. Kaya sino ang magsasalita? Uy hindi namin magagawa kung magbubunyag kami ng anumang impormasyon sa mga customer papatayin kami. Mas gusto kong ibigay ko na lahat ng pera na gusto mo. Di na siya, pinatapos magsalita ng hinato na siya ng ating bida sa kanyang ulo kita din ang pagtalsak ng mga dugo. Saad ng isa, ang CCTV sa loob ng kwarto sa labas ng pintong iyon sabay ang pagtoro. Tanaw din ang pagkalat ng mga dugo sa pwesto nilang dalawa. Napalingon ang ating bida sa pinto. Sa likod ng pinto makikita ang mga matang nakalagay sa mga bote. Mga gunting at cutter at tilang may bahid ng mga dugo. Lalaking naka-airpad, at mga artificial na mga mata. At lalaking mataba nakatalikod habang ang mga sahig ay may mga dugo. Saad naman ng ating bida nakapasok na sa silid na sinabi ng lalaki kanina. Narinig ko ang CCTV ng gusaling ay nandito. Ito pala ang bully nung middle school nila na sinaksak ni Pildo sa mata. Ngunit ang lugar ay puno ng prosthetic. Wala akong ideya kung ano ang lugar na ito. Medyo nagmamadali ako, habang may katahimikan at kita sa loob ng silid na ito ang nagkalat na mga dugo at natingin si Taba sa ating bida habang nakaupo sa upuan. At nagsaad si Kang Pildo kung nasaan ang kopya ng CCTV. Sabay na pa tayo sa galit na tono nagsalita si Taba. Ang bastos mo wala ka pa din pinagbago kahit kaunti ha. Bago sana ang lahat nag-hello ka naman lang sana bastardo ka. Dagdag pa ni Taba, tignan mo itong dude malulungkot ako kung hindi mo ako maalala kahit ilang taon pa lang. Dahil ba nagbago ako ng konti pero hindi mo naman siguro ako makakalimutan. Anong nangyari? Ang mga iyon ay mas maraming kalakal kaysa sa sinabi sa amin. Saad ng naninigarilyo, siguro nakaraan may incident sa site. Nag-barged ang mga gangnam na humihingi ng mata. Alam mo rin ito hindi ba ang bastos na paraan nila ng pagtatrabaho? Anuman ang lahat ay palagi niyang gusto makuha ang mga mata. Sabi naman ng isa, syempre alam kong narinig ko na ang mga baliw na yon ay nahuhumaling sa mga bola ng mga mata. Ayon sa iba ay sinubukan nilang guluhin yon. At nauwi sa ganito habang nakatingin sa mga bangkay. Inilabas niya ang lahat ng mga ito. Nang walang anumang anesthesia kaya tumagal ng 3 araw bago malinis ito.
Fucking loko kung gaano katagal niya balak gawin ang bagay na ito. Hindi na magtatagal sa tingin ko. Malamang na ang taong gumawa iyon sa kanyang mata ay malapit nang pumasok doon ng mag-isa. Nasabi na lang ng ating bida na mukhang masaya pa tong lokong tunong nakita ako. Tatayo ka na lang ba dyan ng parang walang kaalam-alam na ekspresyon sabay extend ng mga kamay, makikita din ang mga sahig na ang kalat ng mga dugo. Tama na ang usapan. Ibigay mo ang footage ng CCTV. Iyon lang ang kailangan ko. Kaya narito ka para dun pagkatapos ng lahat sabay lingon sa monitor. Hindi ka taka-taka na naging sobrang ingay sa labas nito. Hindi ka pa rin nagbabago kahit kaunti. Ganun ka pa din simula noon, gagawin mo ang lahat para makuha ang gusto mo. Kaya naman lahat ng tao ay nagbigay sa iyo ng palayaw na iyon kang Pildo na psychopath. Saad ng ating bida sa seryoso tono. Ikaw naman ay retard, kanina ka pa umiiyak. Kilala mo pa ba ako? Saad ni Taba habang makikita ang galit na mukha ni Taba. Hindi mo ba talaga maalala kinuha mo ang isang mata ko dahil sabi mo maingay ako? Ako ba? Anong sabi mo? Naaalala mo ba ako o hindi? Sagutin mo ako. Habang nakatingin lang kay Taba ang ating bida. Tignan natin kung matatandaan mo na ako kapag dinurog ko ang mga bola ng mata mo sabay extend ng kamay na may hawak na cutter blade. Kalmadong ang ating bida habang hinihintay ang pagdating na atake ni Taba at unang was-iwas ng cutter ni Taba. Matagumpay naman na ilagan ng ating bida at nagpatuloy pa ang kaganapan hanggang sa naiwasan ng ating bida ang lahat ng pagwas-iwas ni Taba sa hawak niyang cutter. At napa-atras ang ating bida para makakuha ng distansya at makikita ang seryosong mukha ng ating bida. Mayat-maya lang may tumulong tugo sa mukha ni Kang Pildo. Tingnan mo tong bastos na ito, para kang gulat na gulat. Paano na? Hindi mo pa din ba ako maalala? Saad naman ng ating bida habang tinatanggal ang kanyang suot. Ewan ko ba't hindi ako interesado sa mga walang kwentang tao. Kaya't isipin ko palang ayoko nang maalala ka. Bakit? Gusto mo bang kilalanin kita ng ganoon kalala? Habang ipapakita ang nanghilhil na mukha ni Taba sa mga sinabi ng ating bida. Sige ka fucker, sisiguraduhin kung hindi mo ako makakalimutan sa buong buhay mo, at sumugod gamit ang blade cutter habang naiwasan ng ating bida ang atake ni Taba. Bigla niyang inikat ang blade. At tinamaan ang ating bida sa balikat. Alam mo bang, sobrang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Habang natatawa dagdag niya pa, sisiguraduhin kong pagputol-putulan kita sa mga piraso. At lalong pang ibinaon ni Taba ang blade sa braso ng ating bida. At hinawakan ng ating bida ang dalawang braso ni Taba. Sabay ginamit ng ating bida ang pag-headbutt sa ulo ni Taba gamit ang ulo. Tagumpay naman ang ginawa ni Pildo at makikita din ang pagtilapon ng hangal kasabay ng pagtalsak ng mga dugo sa ilong ni Taba. Saad ng ating bida habang nahihirapan at may seryosong mukha. Ngayon naaalala ko na, dapat inalis ko na ang dalawang mata mo noon. Saad ni Taba. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa lalong madaling panahon. Habang makikita nakaupo si Taba at nagdurugo ang ilong. At makikita ang hawak ni Taba na blade at umatake, at naiwasan naman ng ating bida ang pagwas-iwas ni Taba at binigyan ng ating bida ng left hook sa mukha si Taba. Iniwas-iwas ba ulit ni Taba ang blade cutter habang makikitang naiwasan pa din ng ating bida ang mga atake ni Taba. Makikita din ang pag-dance spiral ng ating bida na bigyan ulit sa dibdib si Taba. Napasigaw na lang sa sakit si Taba sa mga natanggap niyang suntok ng ating bida sabay sa pagbitaw niya sa blade niyang hawak. Habang tinitignan ni Taba ang kamay ng ating bida, napa-cross arm siya para protektahan ang kanyang sarili habang nakapikit. Habang makikita ang hangal na kung bakit hindi siya nakaramdam ng suntok sa ating bida kasabay ng pagbukas niya ng kanyang mata. Nilagpasan lang pala siya ng ating bida at nagpunta sa screen monitor ng CCTV. Nagsaad naman ang ating bida sa hangal na titignan ko muna ito, mag-iisip ako kung ano ang gagawin ko sa iyo mamaya. Dagdag niya pa sa hangal na maging mabuting bata at maghintay ka lang dyan habang makikita ang hangal nakatayo sa likodan ng ating bida. Hindi na ako pinansin hanggang sa pinakadulo saad ng hangal habang may galit na expression. Makikita sa screen ng monitor ang hangal at ang ina ng ating bida nakaluhod at nagmamakaawa. Kaya't nagtanong ang ating bida kung bakit siya nagmamakaawa sa iyo, saad niya kay Taba. Habang makikita ang likod ng ating bida at pagpatay sa screen ng monitor.
Pinatay pala ng hangal power ng gusali at nagsalita na. Gusto mo bang malaman? Habang makikita si Pildo nakatayo naghihintay sasabihin ng hangal. Gusto mong malaman kung bakit siya pupunta hanggang dito? At lumuhod sa harap ko habang natatanaw ang hangal sa dilim. At makikita ang ating bida na nag-aantay sa bihiin ng hangal sa mga natanong ng ating bida. Pero imbis na sagot ang makuha ng ating bida ay naghagis si Taba ng isang blade cutter. At nagtagumpay si Taba sa paghagis ng blade at tumama sa braso ng ating bida.